alam niyo, ito taga-chismis kay Pinoy. Pagkatabi pa kami ni Pinoy, nanonood kami, pinabalatan si Pinoy. Tapos, okay, dapat naman talaga balatan si Pinoy. At ikaw na yung bubulong-bulong. Tapos, hawak sa leeg. Yeah, hawak sa Ginamit ang leeg. term, hawak sa leeg. Alam mo, minsan ito may iba lang tayo, si Ronald minsan, talagang minsan ina-avoid ni Pinoy ito kasi ito minsan bearer of bad news. Pag si Ronald, bearer of bad news to. Gagano'n niya ako. Gitna ng Malacanang, ginaganon ako. Satanas, layuan mo ako. Kaya sabi niya, pag sinabihan ko siya ng masamang balita ng hapon, insomniac siya, hindi daw siya makakatulog. Kaya sabihin ko daw siya ng umaga. Umaga tulog pa ako noon eh. Na magkikita kami sa hapon, di ba? Gaganunin ako noon, no? Kaya, tapos nung nagliga pa kami. Nag-basketball. Di ba binasag mo sa lamin niya? Nadulas lang. Nanadya. Nadulas lang. Meron. Ang problema, kita-kita sa video. Hindi ko alam na may video eh. Pinalabas sa cabinet meeting. Tingnan mo si Llamas, oh. Ayun, oh, kunyari, lumalayo sa akin. Pagkatapos niya ako sahurin. Grabe. Basta yung salamin niya. Sabi niya, mahal pa naman ng salamin niya, 70,000. Sabi ko, boss, ba't ka nagsusuot ng mamahaling salamin sa basketball? Kasalanan pa ni Pinoy eh. Hindi, pero diyan mo makita si Pinoy. Siya lang ang presidente na pagkatapos mo sahurin, hindi ka papa-EJK. Kung ibang presidente yun, yari ka na, di ba? Pero ang daming casualties ng basketball na yun. Madami na injured. Brother Armin, si Abaya, si General Bautista, ang daming kwento. Ano, na-sprain? Ano? Hindi, bali. Si John, Nakakasi. Sprain si John. Ang violent naman ng mga basketball game. Ang galing mag-basketball ni Joel eh. Varsity si Joel. Pucha yung Villanueva. PSG, Si Joel Villanueva. Hindi lang. Ano yung Philippine team yun? Nakalaro ko yun. Pucha yung kalabang ko, PSG. Sinancho ko, naman ako sa pangasakit. Hinahabol ko si Joel, hindi ko maabutan. Kaya si Pinoy na lang yung ginawa niya. At nagalit sa akin, medyo nagtampo si Noy sa akin. Yung kakama sa volleyball. Sabi, Edwin, pa-out mo yung bolo. Ako nagsiserve po. Tatalo. Hindi ako pinansin. Pero mo si Jojo Ochoa, sinupalpal si Patricia. Oo. Ano, talagang pati matanda. Kinuha yung bola. Si Jojo. Oo. Pero yun yung hindi ko nagagawin. Guardiahan si Kim Henares at saka si Laila de Lima. Bakit? Naku, kumambalya. Ang titikas ng katawan. Yun ang hindi ko nagagawin. Nagkamali ako doon. Ginuwardya ako sila. Tumalsik ako eh. So, mas nagulpi ka pa ni Kim Henares tsaka ni Sek Laila kasi ni Pinoy? Kaya nag-horizontal violence ako. Ginuwardya. Gumante ako kay Pinoy. Ay, hindi pala ako gumante. Ginuwardyahan ko si Pinoy. Wala siyang na-shoot wala siyang na-score, ano? Wala. Paano pag nagda-drive si Pinoy, ang tatabihan lahat eh. Parang yung Red Sea. Nagtatabihan gano'n. Presidente eh, di ba? Presidente, nagtatabihan. Sa amin sa U-Belt, hindi pwede yung gano'n eh. No? Hindi pwede. Siguro sa inyo, sa Arneo, no, pwede yung gano'n, no? Pero sa amin, hindi pwede yung gano'n. Pero sa shooting, talo ka. Hindi, gano'n naman pag may labang kami, yung mga atinista at yung mga uste, talo kami sa score. Pero, panalo kayo sa... Talo sila sa mga... Sa sakit ng katawan. Mga na-hospital. Kaya pag nagiinuman na kami sa gabi, masaya na kami, kahit talo kami. Balik tayo. Hindi, yung Senate kasi tsaka Kongreso, blood sport. Yun ang ugnayan doon eh. Nag-uusapan kasi natin basketball sa blood sport. Kaya hindi siya hiwalay. So, impeachment, mukhang... The term sharing, so klaro na yun, wala nang data talaga silang dalawa. Yung dalawang group. Sa Pilipinas ka, walang klaro rito eh. No? Pwedeng mag-onsihan yan sa dulo. No? Talaga? Wag na lang. Di ba? Pero si GP at saka si Frank, maayos yung pagka-term sharing. Matagal na makakakilala yun eh. Diba? Pero, parang hindi yata naging ganun kaayos ang term sharing ni Lord Alan tsaka ni Alan Peter. Kasi di ba naalala ko noon. Promisahan din yun. So ang term sharing... Saka wala naman nakasulat dyan eh. Word of honor yan eh. Oo nga. Sino pang honorable dito? Lahat sila. Hindi ka nga nagpapangalan, sinabi mo. Lahat sila honorable kasi di ba pag tinatawag sila. The honorable. Honorable. Yeah. I stand corrected. Diba? Parang hindi ka nagtitiwala. Napaka-sarcastic na show na to.
So, ikaw fearless forecast. Impeachment Yan. Yeah, may impeach. Ngayon, mas mahirap ngayon sa Senado. Okay. Dahil nga, hindi political, hindi ideological yung lines doon. At halimbawa, mismo sa majority, may mga malalapit sa Vice President. Correct. Meron tiga Mindanao Si Migs. sa majority. Diba? At may mga members ng majority na hindi naman kaaway ng Vice President. Nakita mo ng mga hearings before. Yeah. Si Risa lamang ang nakipag-away kay Digong at saka kay Vice President. Kaya yung iba dyan, ang titingnan nila, what's in it for them? Yung political calculation ang magdo-dominate. Dahil alam mo naman, bawat isang senador is a separate republic. At kumpara dun sa impeachment last year, kung sakali natuloy sa Senado, yung impeachment ngayon, medyo malapit-lapit na Yeah. sa presidential election 2 at years. medyo yung approval rating ng presidente Mas ay mababa. negative at yung approval rating ng vice president ay mas mataas. Pero wag mong kalimutan, nung second half din ng term ni Pinoy, yung vice president mataas din ang approval rating. Alam namin yun. At after 2 years, nagsimula ng bumaba. Bakit kaya bumaba? At nung January 2016 ay mataas pa rin. Pero nagsimula ng lampasan ni Digong. Ang problema, pinababa nila yung approval rating ng Vice President, ang pumalit si Digong. Oo nga. May issue dyan sa loob ng kampanya. Ako, I was for disqualification Actually, ako din. Because there was a valid claim. In fact, Lito Banayo told me itong recently lang, they were so worried that the camp of one camp would disqualify Mayor Duterte. And pa sa kanila, malakas sa case yun. So, kabado sila. But there were some people in our quarters na sabi, pampababa ng numbers Ni Grace at saka ni Binay sa Mindanao. Actually, February 7 pa lang. Hindi lang sa Mindanao, Cebu. Hindi ko makalimutan yung date. February 7, 2015. No? May nasalihan ako ng isang meeting na nandun si Digong, si Bongo, si Lito Banayo, si Erap, no? Etc. Sobrang marangal yung mga kasama. Hindi ko makalimutan yung meeting na yun. No? Papa Sa ka ba? Gloria Maris, no? Gloria Maris. Ang kinausap ni Digong, si Erap, para hiramin si Jokno at saka si Lilim Briones as part ng kanyang kitchen cabinet. Nung panahon na yon, ang sinasabi ni Digong, hindi siya tatakbo. Hindi siya tatakbo. So, sinabi ko sa mga kasama namin, wala nang naniwala sa akin. Naniwala sila kay Digong na hindi tatakbo. A few months later, in-inform ko sila, boss, magsa-substitution kay Dino. Ayaw din nila maniwala. Dahil nga, papa ko, walang naniniwala sa papa eh. Hindi naniwala ako. Wala pa rin naniwala. Tapos, December, nag-substitute na. Mali yung pinailan. Ayan. Form. Sabi ko, disqualify. Tama. Ako din. Yun din ang posisyon ko na. Ang sabi nila, hindi, makakatulong yan. I disagreed eh. Sabi ko, Makakatulong yan, disqualify no? mo yan. So, kung ka, boy who cried wolf, no? Tapos, nung pagdating ng Disyembre, sabi ko, yari na tayo. Yun na yung Yun na yung bandera ng Pilipinas, hawak-hawak na. Ganyan, no? Tapos nakikita ko, dumadalo ko sa mga rally niya eh. No? Very spontaneous eh. No? Hindi siya yung Sabi ko, yari na tayo. No? Tapos yung iba, sinabihan ko, told you so. Told you so. Yan na. So, that was December 2015. So, hindi ka ba na-hurt noon na mas pinaliwalaan ng mga tao si Digong? Na-hurt, kaysa dahil sa'yo? Na-hurt dahil may mga nag-chismis pa nga, Digong ako eh. Talaga? Oo, dahil siyempre, yung isa mong Yusek, nagdigong, di ba? Oo naman. Oo. Di ba? Na ngayon ay... Senatoriable na yun. Oo, Yung diba? iba, being considered dati, ay So, ang presidential tingin mo. nila, dahil Yusek ko, may link ako ron. Ay, ikaw nga unang pumunta sa Davao eh. Nanalo. Siya nagsabi sa'yo, pumunta ka eh. Oo nga. Kaya, yan. No?